Today po mag-Bible study po ulit po kami. Sorry po hindi na po kami naka-Bible study. This time na parang na po kami. Ikaw na yung mga starting prayer, tapos ako na yung closing prayer. Ha? Lord, purihin ka po ninyo. Atila ka o Diyos, kung kapanalang sa lahat. Ito ang aming Ama sa langit at nagbibigay sa aming lakas araw-araw, Lord God. Lord, ikaw po yung patuloy na mamuna sa amin, sa aming mga ginagawa, sa lahat ng ginagawa namin, Lord, at patuloy kang nagbibigay sa amin ng karunungan, sa mga ginagawa at decision making namin, Lord. Ikaw po palagi ang parangal, Panginoon, at sa amin pong pagbabasa, napapamunis po naman kami ng aming kasalanan sa iyo. Patawad po, Panginoon, at pakalinisin mo po kami ng banal na dugo, O God, upang patuloy namin maranasan ang presensya mo. Salamat, Panginoon, sa iyo ang kapurihan sa gabi ito. In Jesus' name we pray. Amen. Anong word mo? Di ba na magbasa? Saan yung sa God is the answer pa din po tayo. Alright, dito na tayo sa what God does for you. Alright, babasahin ko na to. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Tapos, yung sinabi niya, I shall not want. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Sabi niya, He led me beside the still waters. And then, He restored my soul. He led me in the paths of righteousness for His name's sake. Yeah, should I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you art with me. That they rod and their staff, they comfort me through repast. A table before me in my presence of mine enemies. Through anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tapos na. Explain niya. Explain? Okay. Papaliwanag ko lang po. Ako muna po yung una na mag-verses tapos katulad po ng lesson natin sa God is the answer. Tapos yung tinutukoy dun sa God is the answer, what God does for you. Tapos si God, may ginagawa siya sa'yo. Tapos hindi nyo pa, yung mga ibang tao, hindi nyo pa alam kung ano yung ginagawa sa inyo ni God. Kasi, di ba si God, pinakamalayo siya dun sa taas. Yung mga meron 3 heavens, langit, the solar system, tapos kung saan nakatira si God. Tapos, siya naman yung gumawa sa atin. Kaya, yan yung one na ginawa niya sa atin. Marami siyang ginawa sa atin. Kasi, gusto niya ng tao na magbe-bless sa kanya. Kasi, kaya nga pinus si Satan doon sa pinakailalim. Magka-opposite sila. Doon siya sa ilalim, tapos doon sa taas. Tapos, si God naman, wina-watch niya tayo. Pag Holy Spirit lang yung nag-watch sa atin, hindi niya naman tayo makokontrol. Ikokontrol natin yung sarili natin. Katulad ng God is the answer. Diba,
si God ba yung, di ba si God yung answer? Pag tayo, kunyari, nagpro-problema ka, sino ba yung gumawa sa'yo? Tapos, sasabihin mo, God is the answer. Tama yung sinasabi nyo. Kasi, si God, siya yung, siya yung unang pinanganak. Tapos si Jesus, tapos si Mommy Mary. Nang nag-work hard sila para sa atin. Kasi, kaya nga ang lesson natin, what God does for you. Ayun na yung dalawang pinagawa sa atin. Kasi yung tatlo naman, ay ginawa na tayo. Kasi diba yung diba ginawa ni God yung dalawang tao muna. Si Adam and Eve. Tapos, hindi na sila nakinig kay Diyos. Kasi may nakita silang ahas na si Devil. Kaya kinain nila daw yung the fruit of knowledge. Ang nakain nila yon, nalaman nila na nakikita na daw nila yung mundo. Kaya bigla na silang pinaalis dun sa earth. Kaya nga tayo ginawa ni God para hindi na tayo magpasaway. Katulad ni Adam and Eve. Tapos, dapat hindi din tayo magpapasaway kay Holy Spirit. Huwag kang magproblema na hindi siya nagkocontrol sa'yo. Kaya, ayun ang masasabi ko sa word. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi nga po, no? Ang verse na yung Psalm 1, verse 6. Psalm 23, verse 1 hanggang 6. No? Yung tinatawag na shepherd, siya yung bantay natin, siya yung mag-lead sa atin. Yun, tama naman sinabi ni Brother Benjamin na wala tayong ibang hahanapin kundi ang Panginoong Diyos dahil siya yung una na pumili sa atin. Aside from Adam and Eve, sa second generation hanggang third generation, nagsimula ang lahat kay Adam and Eve. Even though nagkasala sila, nagkaroon sila ng mga na-fall sila sa mga sins, pero never pa rin silang pinabayaan ni God. Ganun tayo dun sa word na nabanggit kanina, dahil si God na yung shepherd natin, alam natin na tayo ay merong inaasahang Diyos na kung saan ay nagiging way natin, no? He is the way, the truth, and the life. Sabi nga, kung hindi ibinaba si Jesus Christ sa atin, sa mundong ito bilang kapatid natin o nagkatawang tao siya para sa atin, bali wala ang lahat. So, si Jesus po, siya yung mediator, siya yung nagpapagitna. Parang 3-in-1, coffee, di ba? May coffee, di ba? Kung sinabing 3-in-1, hindi sasarap ang kape kung wala yung tatlo. Yung sugar, yung milk, and yung coffee. That's why tayo, we have three composed sa ating katawan. Meron tayong power ni Holy Spirit, meron tayong soul, and the body. Hindi mabubuhay ang isang buong katawan kung walang soul and spirit. Naintindihan po ba? So, yun po yun. Dahil si God yung lumikha sa atin, siya yung pinaka-head ng body natin, no? From head to foot, kaya wala tayong dapat na isipin pagdating sa gustong sumama sa atin. Kasi po wala pong ibang best friend dito, kundi si God lang. Anytime nandiyan si God, bibigyan ka niya ng wisdom, kung saan ka ba patutungo, at ayaw na ayaw ng Holy Spirit na iwanan tayo. Kasi, by the power of the Holy Spirit of God, siya yung ginaba ni Jesus Christ para i-dwell sa atin, ibaba sa buong pagkataon natin. Hindi na natin makikita si God, hindi na natin makikita si Jesus, pinag-isa na lang siya sa power ni Holy Spirit. Pinag-isa na lang siya dahil nandun na sila sa langit, silang dalawa, si Father and the Son, but then they are both down for us by the power of the Holy Spirit. That's why we have only one God. They are divided into three, but now He is one, no? In one, composed of one. Like the 3-in-1, nakalagay po siya sa isang sachet, si God yun, ibig sabihin. Isa lang po ang Diyos, no? Kasi po Yung laman lang, yung nilalaman ng Diyos na yun, yun yung si Jesus Christ at si Holy Spirit. Pero isa lang po talaga. kasi si Siya God, yung shepherd. kasi si God at yung Diyos ay walang nagko-compare sa kanila. Dapat hindi ka nag-judge, but never judge the book by its cover.
Yun, yun lamang po. Maraming salamat po. Awit na tayo. Shepherd of my soul, I give you control. Whenever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Whenever I will please to follow. Yun, kailangan siya yung shepherd ng soul natin. We need to follow Him. It's Whatever because- it is, ano yung power ng Holy Spirit, pakinggan po natin yung tinig ng ating shepherd. Dahil It's siya po ang because- magkocontrol sa atin, huwag natin pakinggan yung devil. Tayo lang ay susunod po kay God. Maraming salamat po. Good night po everyone. God bless you all. Thank you Lord. Lord, natutulong Tapos- na po kami. Ikaw po yung patuloy na muna sa amin. Si Benjamin po ay patuloy na bigyan ng wisdom, Lord God, sa pagsasalita sa iyong aklat, Lord God. At dalangin ko, Panginoon, na siya po ay lumaking matalino at meron pananalig sa iyo, Panginoon. Meron din po ako bilang magulang niya. Help us, O Lord, na lalong mapalapit sa iyo, Panginoon, by this video or YouTube page na ginawa niya. We pray, O God, na lahat po ng makakapakinig ng mga salita ng Diyos sa pagsasend namin sa YouTube ay maramdaman din po nila yung presence ni God as their shepherd, Panginoon. Salamat, O God. Let your Holy Spirit guide us and all of us, yung mga neighbors namin, yung community namin, yung country namin, and all the leaders na pinili mo, Panginoon. Sila rin po yung maging shepherd sa bawat lugar kung saan sila nandoon. And with all that, ikaw po yung pinaka namumuno sa aming mga katawan, mga desisyon, ikaw po palagi, Panginoon. Sa iyo po ang karangalan at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Good night. Kasi God is our own lives. Good night. Bye.